Basahin natin ang Mateo 18:16. Datapwat kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. So yan po ay salita ng Diyos. Para mapagtibay ang bawat salita ng salita ng Diyos, at itong talatang ito ay binibigyan po ng maling pagkaunawa ng ibang mangangaral. So bibigyan po natin ng reaksyon sa ganitong mga nagtutulot ng nangangaral na sinasabi nila na ito daw talatang ito sa Mateo 18:16 ay salita daw ng tao. Pakinggan natin. Mali yan, mali! Tinatanong kita, kung mabasa ko na yung nasa Mateo 18:16, hindi salita ng Diyos yan, kundi salita ng tao. Tinatanggap mo, niloloko mo mga tao dyan. Yeah. Salita daw ng tao na niloloko daw ang mga tao dyan. So meron pong ganitong kaganapan sa pagdidebate para magkaroon lang po ng pagpapanalo sa kanyang pagdidebate kahit na nga mali ang may ididiskusyon, may panalo lamang. Ano ho? At medyo mataas ang tension dito sa pagdidebate. Pasensya po kayo sa ganitong pagdidebate kung hindi kayo sanay, ay ating nililinaw po yung mga ganitong bagay para hindi rin ho tayo madamay ng ganitong pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ano ho? So nagre-react lang tayo para mabigyan natin ng linaw. Ano yung sinasabi niya dito sa Mateo 18:16 na salita daw ng tao. Pero kung ating babaybayin yan, kung itutuloy po natin sa verse 17, at kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, meaning mananampalataya ito. So ibig sabihin, ang salita ng Diyos na mapapakinggan ng bawat mananampalataya para magkaroon po ng kaayusan sa loob ng iglesia. Tuloy natin. At kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa hintil at maniningal ng buwis. Meaning, si Kristo ang nagsasalita dito. Meaning, salita ng Diyos to. Sapagkat ang sinasalita ni Kristo ay nagmumula din sa Ama. Kung itutuloy pa natin sa verse 18, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Tuloy natin sa 19. Muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay sa kanilang hihingin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Meaning, itong 18:16 ay salita yan ng Diyos. Hindi po yan salita ng tao. Patuloy natin pakinggan ang ganitong mga debate para maging malinaw po sa atin na hindi tayo madaya. Madilim ang isip mo, talo ka na, hindi ka na dapat kausapin dahil sinungaling ka. Sabi mo, salita ng Diyos. Kung mabasa, kung hindi salita ng Diyos yan, na kailangang pagtibayin ng 2 o 3 saksi, tinatanggap mo, sinungaling ka. Talo ka na. Totoo lang ang sinasabi ko. Niloloko mo yung mga tao dyan, nagsisinungaling ka. Hindi salita ng Diyos yung nasa Mateo 18:16 na kailangan pagtibayin ng 2 o 3 saksi. Kaya sabi, so malinaw po, dito sa talatang ito ay malinaw po yan sa mga pagpapatuloy sa pagbabasa. Kaya nung binasa natin hanggang verse 19, si Jesus ang nagsasalita na mula sa Ama. So salita yan ng Diyos. salita ng Diyos yan. Yung palang Diyos mo, para maging totoo salita niya, kailangan may sumasaksi pa sa Kanya. Yung Diyos ko, pag nagsalita siya, absoluto, hindi kailangan kahit sino magpatotoo. Isang salita niya lang ay totoo. Kaya nung sabihin mong salita ng Diyos yan, ang tanong ko sa'yo, kung mabasa ko na hindi salita ng Diyos yan, kundi salita ng tao, tatanggapin mo, niloloko mo lahat ng kaharap mo dyan, pati moderator. At ang pati miyembro mo, pinagloloko mo. At ikaw ay sinungaling, tatanggapin mo. Magpatuloy po tayo. Yung sinasabi niya kanina na absolute daw, na kahit wala daw sumasaksi, kapag daw ay ang salita ng Diyos nagsalita, kahit walang sumasaksi, ay absolutely daw. Pero dito sa talatang ito na ating babasahin, sabi ni Jesus, dito sa Mateo 18:19,
muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa. So meaning, yung sinasabi niya dito na kahit daw isang Diyos ay magsalita, kahit wala daw kasama. Pero sa talatang ito, kung itutuloy po ninyo sa 16, 17, 18 hanggang 19, para maintindihan natin na kung saan ay kailangan may sumasaksi. Kaya nga sinasabi ni Jesus, ito po, muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa. So ibig sabihin, dalawa po ang magkakasundo, hindi ho pwedeng isa lang. Ano po? Sabi pa dito, ulitin natin, na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay sa kanilang hingin ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. So ibig sabihin po, magkatuwang po ang Diyos Ama at ang Kristo sa bawat sasaksi. Katulad po dito sa mga sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Patuloy natin pakinggan. Ulit ko yung tanong ko, dahil niloloko niya yung mga tao dyan eh. Dahil yan, libo-libo yung tao, niloloko mo, pati sa internet, libo-libo nakikinig. Maraming taong ililigaw ka. Kailangan pala sa'yo, yung salita ng Diyos mo, pati bayan pa ng tao, 2-3 saksi. Yung salita ng Diyos ko, kahit siya isang salita lang, naniniwala ko, totoo yun, absoluto yun. So mali po yung sinasabi niya na absoluto na kahit isa lang. Dito po malinaw po na mag-ama po yan. Kaya nga sabi dito, muling sinasabi ko sa inyo, si Kristo nagsasalita at gagawin nung Ama. Yan, sabi po dito ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. So hindi po isa lang ang kikilos kundi ang mag-ama. Kaya tinanong kita, yung bang ginamit mong talata 18-16 na kailangang pagtibayin ng 2 o 3 saksi, salita ba yan ng Diyos o salita ng tao? Sabi mo, salita ng Diyos. Kung mabasa kung hindi salita ng Diyos yan, tatanggapin mo, madilim ang isip mo, talo ka na. Tapos na diskusyon. Ayan o ang hamon ni Brother Eli sa inyo, Pastor. Ipababasa mo ba natin kay Brother Eli? Mr. Moderator, alam mo, Oxford type itong diskusyon na to. Sa Oxford type, pag ang isang nakikipagdiskusyon na napatunayan sinungaling, natatapos ang diskusyon. Yan ang sinusunod natin. Sabi mo, kailangan sumunod tayo sa regulasyon. Ikaw pa nagsabi kanina mag-opening ka eh. Regulasyon ng Oxford yan. May sinabi kang blatantly mali, panluloko sa tao, panagutan mo. Tinatanggap mo, babasahin ko. Pag nabasa ko, talo ka na, madilim ang isip mo, hindi ka dapat paniwalaan, pati niyang miyembro mo nasa likod mo. Kasi po, Brother Eli, ito po ang may sasagot ko sa iyo. Ang Biblia po kasi... Sumagot ka! Teka muna! Huwag ka magkapaligoy-ligoy. Maging professional ka. Sumagot ka. Tama ba yung sinabi mo? Mali. Sumagot ka sa akin, tanong. Ang tanong ko sa'yo, kung mabasa ko yan, ay hindi salita ng Diyos, kundi salita ng tao. Tatanggapin mo, nililigaw mo mga tao dyan, pati mga listeners ko sa internet. Alam mo, ang aking website, dinadalaw ng 5 milyon tao. Ha? Alam mo, ang website ko, #1 sa Pilipinas sa loob ng 5 taon. Yan ang the most popular website, 5 taon na ngayon. Napakaraming nanonood yan. Marami kang gagaguhin at ililigaw pagpapayagan kita. Kaya sa puntong ito, hindi kita papawalan. Ha? Makita lang mga tao yung mga akusasyon mo, ha? Nag-aakusasyon ka pa sa akin eh, no? Pero pakikita ng tao na niloloko mo sila. Niloloko mo ang tao dahil hindi salita ng Diyos yan. Salita ng tao yan. Babasahin ko. Kung mabasa ko, tatanggapin mo, talo ka na. Yes, good! Oh, ngayon o, Pastor, sa sinasabi ni Brother Eli, para matapos na itong diskusyon natin, pababasa niyo ba sa kanya? Dahil nasa
Talata man ho kasi yan eh. Mr. Moderator, di pa po tapos ang debate. Tatlong tindigan po ito. Tatlong tindigan po ito. Mr. Moderator, makasabat po. Oxford po itong debate na ito, Oxford ito. Ang kahit na tatlong tindigan, pag sa unang tindigan napatunayang nagsisinungaling ang isang participant, pwede pong mag-expire ang debate o matapos. Kaya ako naghahamon ako ng showdown. It is a part of an Oxford debate. Siya ang may sabi, Ako pa po ang panahon ng pagsasagot. Oh, yung tanong Mr. niya, Moderator, sabi na lang isasagot ko lang po. Ah. Oh. Ang mga apostolis po, ang nagsasabi po nito ay mga tao po sila ng Diyos. Kaya kung ano man yung sinusulat nila dito, ay nagmumula po sa Panginoong Diyos yan. ito pala naman tao ito wala sa sarili. Ikaw ang bumasa niyan, sasabihin mo wala sa tema. Ikaw ang bumasa niyan, kaya kinokross kita sa binasa mo. Manluloko ka ba talaga o sanay ka bang magpakapal ng pagmumukha mo? Mr. Moderator, pakicheck lang po ang tema. Pakicheck lang po ang tema. Baptism po ang pinag-uusapan dito. Baptism po, pakicheck lang po, Mr. Moderator. Hindi, ito eh. Pagka umpisan uli natin, kanina hanggang ngayon, pabalik-balik tayo nito. Ngayon binasa nyo kasi kanina yun eh. Kayo, binasa nyo, hindi? Binasa po. Ikaw pala unang-unang wala sa tema eh. Ba't ka bumabasa ng wala sa tema? Wala pala sa tema yan, ba't binabasa mo? Di naman niloloko mo ang mga tao. Pati yung miyembro sa likod mo, asawa mo ba yan? Niloloko mo yung miyembro mo na yan. Kung ako yan, iiwanan kita. Niloloko mo ako, biro mo ba? Wala pala sa tema. Tema pinag-uusapan natin. Pinatutunayan mo, binabaliwala mo yung Mateo 28:19, binabaliwala mo kaya mo binasa yan. Para sabihin mo, kailangan 2 sitas o 3. Di ba ganun ang intention mo, kaya mo ginawa yan? Tapos sasabihin mo, wala sa tema, tinatanong kita. Huwag kang gagamit ng wala sa tema, kung wala pala sa tema. Ikaw ang gumamit niyan. Maging lalaki ka. Sabi mo kanina, kailangan, usapan lalaki. Sana po maging profesional po ang debating ito. Kung ano man po napagkasunduan na po. Lalaking usapan to. Lalaking usapan to. Usapan bakla ang alam mo pala eh. Sige, Pastor, pwede kang tanongin doon o hindi? ha? Eto, Mr. Moderator, para maging simple, tinatanggap niya bang mali siya o hindi? Tanong niyo kung may sagot siya. Pinauna ko na yung kanina. Diba? Eto po. Yung sabi niya, basta't nasa Biblia raw salita ng Diyos. Mr. Moderator, may ipapabasa ako. Pagka ito, sinabi niya, basta't nasa Biblia salita ng Diyos, tanungin niyo siya kung salita ng Diyos ito. Nasa Job. Basahin natin ang Job 1, kapatid na Mel. 1:8. Basahin natin ang Job 1, kapatid na Mel. 1:8. 1:8. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang... Sino kausap ng Diyos? Teka muna. Sino kausap ng Diyos yan, Radnel? Si Satanas po. Ano ang tanong ng Diyos kay Satanas sa earlier, sa 7? 7 na po, 7. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. Mr. Moderator, tanong mo sa kanya yung sagot ni Satanas, salita ba ng Diyos yun? Nasa Biblia yun eh. Narinig naman siguro niya yun, ni Pastor yun, kay Eli. Ang tanong ni kay Eli ay nasa Biblia yan. Mr. Moderator, para tayong nakikipaglukuhan sa isang batang Ngayon, ating obserbahan po yung sinabi dito sa 1:7 ng Job. Ating basahin.
Sinasabi dito daw ay ito ay salita ni Satanas. Pero ito sa talatang ito no, ay ang nagsasalita ang Panginoon. At sinasalita ng Panginoon kay Satanas, ito yung tinanong ng Panginoong Diyos, saan ka nang galing? Ngayon naman, ang pagkasagot ni Satanas sa Panginoon, at ito ang sinasabi, nagparot pa rito sa lupa, sa pagpapanhik manaog doon. Meaning, itong talatang ito, salita ng Panginoon at tinatanong si Satanas. Meaning, ang bagay na yan ay isang bagay na maintindihan natin na huwag natin gagamitin ang talatang ito na yan ay isang bagay na hindi yan ba salita ng Diyos? So, salita ng Diyos na kung saan ay nagtatanong kay Satanas. Meaning, sasagot si Satanas sa bagay na yan, sa tanong ng Panginoon. So, ibig sabihin po, ang mga talatang ito, nagsasalita ang Panginoon. So, hindi natin ikukonclude na itong talatang ito na Job 1:7 ay salita ni Satanas. Sapagkat dito, nagtatanong ang Panginoon kay Satanas. Magpatuloy tayo. Sabi niya, basta nasa Biblia, salita ng Diyos. Tanong ko sa'yo, yung ba salita ni Satanas, salita pa rin ng Diyos? Ginagago mo tao eh! Fredmel, talungin mo! Aba, magdesisyon ka, Mr. Moderator! Mr. Moderator, ito lang payo ko sa'yo. Ang laki-laki mong tao, wag kang pumayag na lukohin kanyang at ang mga milyon-milyong nakikinig, Sabi niyo po, ginagamit niya sa lakas ng salita o sa sigaw, no? Maaring paninindak yun para magkaroon nga ng tension at magkaroon siyempre ng pangamba o fear yung isang kalaban niya. So, dapat sa debate ay isang bagay na magkaroon po ng maayos na salita, hindi po ganyang pasigaw. Ano po? Magpatuloy tayo. luloko na lang kayo niyan! Ginagago kayo niyan! Biro mo, salita lang ni Satanas, salita pa rin ng Diyos! Alam niyo po yung sinasabi niyang salita ni Satan, salita ng Diyos, ay siya mismo ang nagbigay nun, hindi ho galing dito sa kanyang kadebatihan. Ano ho? At kumukuha lang siya ng talata para lang magkaroon ng ganitong, para maipanalo ang isang debate. Ano ho? Pero ito ay hindi dapat sabihin niya dahil ang tema at sa bawat salita na kanilang pinag-aaralan ay doon dapat mag-focus. Ewan ko kung papayag kayo, lahat kayo gaguhin, Bradwell. Ba't pumapayag kayo, ginagago kayo niyan ha? Salita na ni Satanas, salita pa rin ng Diyos. Yun po ang mahirap po sa isang debatista na kung saan ay nagsasalita ng sarcastic na salita. Na yung salitang G-A-G-O. No? Hindi dapat po yun sa isang pumansyan ay mga ngaralman. Ano po? Ginagago kayo mga kababayan! Yung mga miyembro niyan, naku, wag kayo mag-aabuloy, niloloko kayo niyan! Sayang ang pera nyo! Pumirma ka sa isang Oxford type of debate. Kung professional ka, dapat lahat ng sinabi mo will be put under cross. No? Sabi mo, formula ang pinag-aaralan natin. Meron ka bang mababasa sa Biblia na formula? Yung bang ginagamit mong salitang formula nasa Biblia o wala? Basahin po natin, Brother Eli. Ang formula po, hindi po mababasa sa Biblia, pero yung sinabi ko kanina sa Colossians 3:17. Inaamin mo kung gayon na hindi, yung salitang formula hindi mababasa sa Biblia. Inaamin mo. Sige po. Inaamin mo ba, kapatid, na ang salitang formula hindi mababasa dyan sa mga Bibliang ginamit mo? Brother Eli, sa pangalan po ng Panginoong Hesus ang aking patutunayan, hindi ang formula ang aking patutunayan.
Hindi. Teka muna, ginagamit mo sa tema yung salitang formula. Kaya tinatanong kita, sa mga Bibliang ginamit mo, gumamit ka at least na 3 translation ng Biblia. Meron ka bang mababasang salitang formula na inilagay mo dyan sa tema mo? Sa pangalan ng Panginoong Hesus po ang patutunayan. Tinatanong kita, sumagot ka sa tanong. Ang tanong ko ang dapat sagutin. Dapat technical tayo sa diskusyon. Kala ko ba professional ang gusto mo? Ginamit mo sa tema mo yung salitang formula. Tinatanong kita, mababasa mo ba yun sa Biblia na ginagamit mo? Yung salitang formula, hindi yun ang pinatutunayan ko, kundi yung sa pangalan ng Panginoong Hesus ang patutunayan ko. Pastor, ang katanungan po ni Kaeli, Brad Eli, ang katanungan po ni Kaeli ay ang salitang formula. Yun lang ang sagutin natin para hindi tayo mag-aksaya ng oras. O sige, wala po mababasang formula. Ganito. So, yung tinitindigan mong tema na ayon sa'yo, ang formula ng water baptism ay sa pangalan ng Panginoong Hesus lamang. So, yung salitang formulang ginamit mo mismo, hindi mababasa sa Biblia. Tinatanggap mo yon? Yung salitang formula. Yung salitang formula. Tinatanggap mo, hindi? Sige, actually, hindi mababasa sa Biblia yung salitang formula. Ayan, o ngayon. Kung hindi mababasa sa Biblia, tatanungin naman kita. Sa isip mo naman, sa knowledge mo. Dahil wala pala sa Biblia eh. Ang tanong ko sa'yo, naiintindihan mo ba ang kahulugan ng salitang formula? Brother Eli, napapalayo po tayo sa tema. Hindi tayo malalayo. Totoo nga po. Sinabi na nga pong wala. Bakit pa niya binibigyan ng emphasize pa yung salitang formula? Kaya nga po, pag ganyan po ang pagdi-debate, pag wala na nga po at sinabi at magtuloy po doon sa talagang topic. Ano po? Sumagot ka lang. Baka ikaw malayo, ako nasa tema ako. Kaya ini-examine ko yung tema mo eh. Pati yung ginamit mong salita sa tema mo, ini-examine ko eh. Naiintindihan mo ba ang kahulugan ng salitang formula? Naiintindihan po. Ano yon? Ano ang kahulugan ng salitang formula? Gawa po, gawa. Gawa? Yes. What do you mean gawa? Ano mang inyong ginagawa sa salita at sa gawa, gawin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yung bang gawa, formula ba yon? Ibig mo ba sabihin yung salitang gawa, formula ba yon? Sagutin lang ang tanong. Oo, formula yun. Yung bang salitang gawa, formula? Formula yun, oo. At tatanungin kita, ano sa English yung salitang gawa? Brother Eli, professional po tayo. Ako, professional, ewan kita. Kaya nga tinatanong kita para mapatunayan mo kung professional ka o hindi eh. Ano ba sa English yung salitang gawa? Sabi mo, yung formula, gawa. Kaya tinatanong kita, ano ba sa English yung salitang gawa? Pastor, Hindi, Mr. Moderator. Mr. Moderator, alam mo, diskusyon ito, no? This is for the consumption of all those who are going to listen or to witness this debate.
dapat hiling nyo professional, dapat professional tayo lahat. Hindi ako lilipat sa ibang tanong hanggang hindi naliliwanagan yung isang tanong. Ang diskusyon, ang layunin niya, lumiwanag ang katwiran ng bawat isa sa mga tao. Walang kwenta ang diskusyon kung hindi maliliwanagan ng tao kung ano yung pinag-uusapan sa diskusyon. Kaya nga, ginagamit niya sa tema yung salitang formula, kaya nililiwanag ko kung ano yung formula para maisang-ayon natin sa Biblia. Inamin niya, wala sa Biblia yung salitang formula. Sa mga Bibliang ginamit niya, gumamit siya ng 3 translations. Ngayon, wala pala sa Biblia yung salitang formula. Kaya tinanong ko sa kanya, ano ba kahulugan ng formula? Para manindigan ka sa isang prinsipyo o paniniwala, dapat alam mo ang pasikot-sikot dun sa tinitindigan mo at pinirmahan mo. Pinirmahan mo yung salitang formula, dapat alam mo. At ang sagot niya, ang formula raw, gawa. Tanong ko, ano ba sa English yung salitang gawa? Formula ba yon? Kasi yung salitang English, yung formula, English yun eh. Sa Kastila, hindi naman formula ang ano nun eh, ang pronunciation nun eh. Kaya tinatanong ko sa'yo, kung ginagamit mo yung salitang formula, o formula, ibig sabihin English, tinatanong kita, ano ba yon? Sabi niya, gawa. Kung gawa yon, ano ba sa English yung salitang gawa? Iba naman ang kahulugan ng gawa kaysa sa formula eh. Yan ang sinasabi ko. Kasi may formula, hindi pa ginagawa. Ano lang daw sa English ang gawa? Bautismo po ang pinag-uusapan po natin dito. Bautismo po sa pangalan ng Yun nga ho Panginoon Jesus Pastor po. Yun lang ho ang sagutin nyo muna para mapuntahan natin yung ibig nyo ipaliwanag para malinawan natin. Yun lang naman ho ang tanong ni Kaeli, ano sa English ang gawa? Yun lang ho ang pakisagot. Nauubos ang oras ko, sumagot ka, Pastor. Madali naman sagutin yung tanong ko eh. Kung marunong ka na English, nagbabasa ka naman ng English Bible eh. Ano ba ang kahulugan ng salitang formula? Kung sabi mo gawa, ano ba yung gawa sa English? Ngayon ko lang kasi narinig yun sa buong buhay ko, no? 60 anyos na ako. Ngayon lang ako nakarinig na yung palang gawa, formula. Kaya nililiwanag ko, baka meron akong hindi alam na alam mo. Ano ba ang salitang gawa sa English? Mr. Moderator, out of topic po yung kanyang katanungan. Bautismo po ang Hindi, pinag-uusapan nasa po topic ito. yan. Ikaw ang gumamit niyan. Nasa topic yan. Mali ka dyan, kapatid. Ikaw ang gumamit niya salitang formula, kaya kailangan patunayan mo yan. Sabi mo, papatunayan mo ayon sa Biblia. Umaming kang wala sa Biblia. De, titignan ko kung may katwirang kang gamitin yung salitang formula kahit wala sa Biblia. Bakit mo sasabihin wala sa topic? Nasa topic ako, hindi ako umaalis sa topic. Kung siguro kung makakakita ka ng kausap sa mundo na hindi aalis sa topic, ako yon. Sa baptism po ang pinatutunayan po natin. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, para wag maubos ang oras, ano ba yung salitang gawa sa English? Baptism po ang pinag-uusapan natin dito, Brother Eli. Oo, papunta tayo dyan. Papunta tayo dyan sa baptism. Papunta tayo dyan. Pupunta ako dyan. Huwag ka mainit. Sumagot ka muna sa tanong ko. Yung nasa 20 minutos. Kung ano lang ho ang tanong, pakisagot na lang ho dahil nandito man ho yun, no? Sa tema ng debate ninyo, formula, tubig, baptism. Nandito man ho ang tanong, pakisagot lang ho yan. Ulitin mo, Brother Eli, ang tanong. Sabi mo kasi yung formula, gawa eh. English kasi yung formula ginamit mong salita eh.
Sabi mo, gawa yun. Tinatanong ko sa'yo, wala sa Biblia, kamo. Gawa kamo yun. Tanong ko sa'yo, ano ba yung English sa gawa? Masimple lang naman, nililigaw mo lang yung tao Madali mo lang naman sasagutin yan Ano ba ang English sa gawa? Kung kasi gawa po, English na yung formula, lalabas yung gawa ng mga apostol, dapat ang title ng aklat ng gawa formula ng mga apostol. Dapat ganon. Di ba meron sa Bibliang aklat na tawag gawa ng mga apostol? Kung ang gawa ang English niya formula, dapat formula ng mga apostol. Sana ganon, sa mga nag-translate ng Biblia. Siguro, hindi ka naman marunong pa sa nag-translate ng Biblia. Ang translation nakalagay gawa ng mga apostol. So hindi gawa yung formula at hindi formula yung gawa. May formula pwedeng hindi gawin. Yan ang dapat mong intindihin, kapatid. Kaya tanong ko sa iyo ngayon, alam mo ba ang kahulugan ng salitang gawa sa Ingles? Acts sa English yung gawa. Hindi formula. Salamat sa iyo, tinagot mo ako, Sa English pala, yung gawa, acts. Ngayon ganito, kapatid, susunod kong tanong sa iyo. Si Kristo ay nagturo ng aral kasama ang bautismo. Right? Yes. Tama ako. Yung bang tinuro ni Kristo na aral kasama ang bautismo, kanino galing? Kay Kristo po. Hindi ba totoo na ang turo ni Kristo galing sa Ama? Totoo po. Kung ang turo ni Kristo ay galing sa Ama, naniniwala ka may Ama? Naniniwala po. Naniniwala ka ba na ang Ama ay mas dakila kay Kristo? Bautismo po, Brother Eli, ang pinag-uusapan natin dito. Tinatanong kita muna bago tayo pumunta sa bautismo. Kailangan, Mr. Moderator, pasagutin mo yan. Huwag mong papakawalan yan. Mahuhuli yan. Mahuhuli kasi nungalingan mo ngayon. Alam niyo po, dito sa kanilang pinagtatalunan, malinaw po yung sinasabi doon sa ating binasa kanina, dito sa 19 ay mag-ama po Kaya yung Mateo 18:16 ay sa mag-ama po iyan. So lumalabas sa mga discussion nila, ay hindi yung salita ng tao itong binabanggit dito sa Mateo 8:16, 17, 18, 19. Dire-diretso po yan. Kung itutuloy mo pa rin hanggang 20, yan, sapagkat kung saan nagkakatipo lang 2 o 3 sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. Kaya nga po, ibig sabihin, si Kristo ang nagsasalita dito sa chapter 18 ng Mateo. Kasi babasahin mo yan ng buo na maintindihan natin na hindi galing sa salita ng tao ang sinusulat ni Mateo, kundi sinasalita ito ni Kristo. Siyempre, si Kristo ay Diyos. Magpatuloy tayo. Maniwala ka sa akin, sumagot ka lang. Inamin mo na yung turo ni Kristo kasama ang bautismo ay galing sa Ama. Ang tanong ko sa'yo, mas dakila ba yung Ama kaysa kay Kristo? Brother Eli, baptism po ang pinag-uusapan natin dito, Brother Eli. Baptism nga ang pinag-uusapan natin. Kaya nga kailangan ugatin natin. Teka muna. Huwag mo ako sabayan. Ang tanong ko sa'yo, yung bang tinuro ni Kristong bautismo, galing ba yun sa Ama? Wala po akong sinabing ganon. Hindi ba totoo na ang turo ni Kristo galing sa Ama? Totoo po. Tinatanong kita kung si Kristo ay, ang sabi mo kasi kanina, inamin mo na si Kristo nung magturo ng lahat ng aral, pati bautismo, galing sa Ama yung turo niya. Di ba inamin mo?
Tinatanong kita ngayon. Kuha mo sa kay Kristo, ang tinuro ni Kristong aral, pati bautismo, galing sa Ama. Ang tanong ko sa'yo, mas dakila ba yung Ama kaysa kay Kristo? Brother Eli, sa baptism po ang itatanong po ninyo. Brother Eli, may 5 minuto pa tayo para magtanong. Tanong ko sa kanya, kung yung bang bautismong itinuro ni Kristo kanino galing? Sabi niya, galing sa Ama. So, kung galing pala sa Ama, hindi mismong kanya yung kanyang itinuro. It implies, mas mataas sa kanya yung Ama, hindi ba ganon? Yun ang tanong ko, mas dakila ba ang Ama kaysa kay Kristo? Brother Eli, maliwanag po, inuulit-ulit po yung binasa kanina. May ano yun eh, may connection naman yung tanong ni kay Eli sa baptismo. May connection man, pakinggan niyo maigi ang tanong niya. Hindi. Mr. Moderator, linawin mong mabuti. Patungkol na po ito sa Diyos yung kanyang tinatalakay eh. Baptism lang po ang pinag-aaralan at saka hindi po yun ang binasa ko kanina. Magtanong siya, batay doon sa binasa ko kanina, wala akong sinasabing ganyan na iiba po yun, kanyang mga katanungan. Kung ano yung pinapaliwanag ko, doon yun, magtatanong siya. Mali ka dyan, kapatid, mali ka dyan. Ikaw ang nagsabi kanina, oh. Sabi mo, ang utos na bautismo sa pangalan lang ni Jesus, hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak na Espiritu Santo. Banggit ka ng banggit ng Ama, binabaliwala mo yung Ama eh. Hindi po sinabi ni Pedro, magpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Maliwanag po, sinabi ni Peter, mangagsisisi kayo at mangagpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo, hindi sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, magtapat ka sa taong bayan, mas dakila ba ang Ama kaysa kay Kristo o hindi? Brother Eli, bautismo po ang itatayo ko. Hindi. Pastor, pakisagot lang, connection ho yun. Pasok sa tema. Binabanggit mo kanina yung Ama, binabaliwala mo! Umamin ka ngayon! Hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Pasok ko sa tema, pakisagot lang ho. Alam niyo po, dito sa kanilang pinagtatalunan, kalalagayan po yun. Pero yung mga salita ay sa Ama at sa Anak po yun. Ano ho? Iba yung kalalagayan ng Ama at iba yung kalalagayan ng Anak. Nais kong basahin mo na ito, no, para maintindihan natin yung gusto nilang ipunto doon sa mga salita na kung saan ay maliwanagan po tayo. Sabi po dito sa Juan 8:18, sinasabi dito, ako ang nagpapatotoo sa akin din. Ibig sabihin, si Kristo ay nagpapatotoo sa kanya rin. Parang ganun ang pagkaunawa natin. At sinasabi pa dito, at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo sa akin. Ano ibig sabihin diyan? Kung nagpapatotoo po, yan po yung sinasabing sumasaksi si Kristo, at yung Ama sumasaksi. Ibig sabihin, nagpapatotoo, pinapapatohanan, na hindi lang po ang Ama at hindi lang din ang Anak. So parehas sila nagtatalo sa mga bagay na yan, parehas naman pala ang mag-amang ito. Yung isa, kay Jesucristo ito. At yung isang mangangaral na nakikipag-debate ay isang bagay na sa Amadaang daw. Kasi ganun lumalabas na makapangyarihan ba ang Ama kaysa Anak? Alin ba daw ang mas makapangyarihan? Diba? So ngayon, dapat maintindihan natin ang sinasabi ni Kristo. Kung nagsasalita si Kristo at nagsasalita ang Ama, is the same. Bakit po? Yan ang sinasabi dito sa 7:17. Puntahan natin naman to. Kung ang sino man, tao, ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. So, pagkaturuan po, ang sabi dito, kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ibig sabihin, nagsasalita si Kristo sa kanyang sarili at mula din sa Ama. Palitan natin ang ibang salin, sinasabi diyan para mas maintindihan natin.
Malalaman ng sinumang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos kung itinuturo ko'y galing nga sa Diyos o sa akin lang. Yan. Ibig sabihin po sa mga talatang ito, sa mag-ama po, hindi po doon sa anak lang, hindi rin sa ama lang. So sa ganitong pagdidebate ay hindi po dapat pagtalunan ang mga bagay niyan, kundi ilinaw. Katulad natin, nililinaw natin, ano ba ang ibig sabihin ng debate? Patungkol kay Pablo, ito ang sinasabi niya. Sinasabi ni Pablo sa kanyang mga sulat sa unang Korinto 1:20, ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong na mga tagapagturo ng kautusan at ng mahuhusay sa debate? Sila po mahuhusay sa debate, di ba? Anong kahulugan daw? Sabi dito, at ng mahuhusay sa debate sa panahong ito, hindi ba't ipinakita ng Diyos na ang karunungan ng mundo ay kamangmangan? Sa isang salin pa, mas maganda rin to. Saan naroon ang marunong, saan naroon ang iskriba, saan naroon ang mapagmatuwid sa sanlibutan ito? Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? So ibig sabihin sa ganito mga pagdidebate ay walang may pupulot na kabutihan sa bawat tao, kundi nagbibigay lang ito sa mga kaisipan ng tao ng maling pagkakilala sa Diyos. Katulad po nito nating nakikita na kung saan ay may kanya-kanya silang paniniwala na hindi dapat humantong sa ganitong pangyayari. Magpatuloy tayo. May 2 minuto pa ho tayo. Brother Eli, ito ang sasagot ko sa tanong mo. John 14, chapter 14. Kung kayo'y magsihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Hindi yan ang tanong ko. Ang tinatanong ko sa'yo, mas dakila ba yung Ama kaysa sa anak o kay Kristo? Yun ang tanong ko sa'yo. Mas dakila ba ang Ama kaysa kay Kristo? Sumagot ka. Mr. Moderator, pakiayos lang po. Baptism po ang pinag-uusapan Yun nga ho, po namin connection din dito. ho sa tema yun eh. Pasok sa tema yung mas dakila ba ang Ama kaysa sa anak? Dahil nandito, hindi sa pangalan ng Ama at ng anak eh. Sa pagka-Diyos na po kasing tema yan eh. Sa pagka-Diyos yan. Hindi sa baptism yan. Ang itatayo namin dito. Binabanggit mo yan sa tema mo, no? Sinabanggit mo yung pangalan ng Ama eh. Teka muna. Hoy, kapatid. Nakakalimot ka, nakalagay sa tema yan. Punto na lang ako kailin. Sige, kailin. Nakalagay sa tema yan, Mr. Moderator. Sabi niya, hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung salitang hindi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ibig sabihin, kadawit yung Ama sa usapan na yan, kapatid. Kaya sagutin mo yung tanong ko. Mas dakila ba yung Ama kaysa kay Kristo? Kinalulungkot pa kay Elin, di ko kasi nasagot ng maayos ni Pastor, naubos ang oras natin. Salamat, Mr. Moderator. Salamat sa effort mo na maituwid yung mali, no? Pero talagang yung mali, mahirap ituwid yun. Nire-reset po sandali namin ng oras, Kylie. Bigyan natin ng oras si Brother Eli Soriano. Napasin po ninyo siya may sabi sa isang mangaral na mahirap ituwid yung mali, no? Pakiumpisahan na natin, Kylie. Set. Sige po, salamat po Mr. Moderator. Salamat sa inyong effort. Mga kapatid, mga kababayan, kanina sabi niya, professional daw ang ating diskusyon. Ikinalulungkot ko sa outcome. Nagsusulisit siya, humihingi siya ng palakpakan sa audience. Tapos, nung hindi masyadong malakas ang palakpak, nagparunggit siya. Ito pala parang hindi lalaki, para palang babaeng chismosa itong kausap natin. Ang parunggit niya, alam nyo ba yung salitang parunggit? Bradmel, ano ba yung parunggit dyan sa Bisaya? Pagpaparinig, kapatid na Jerry, parunggit. Ano ba sa Bisaya yon? Nagpadungog. Nagparunggit. Nagpadungog. Nagparinig siya eh.
Nagpadungog siya. Ang sinabi niya, sabi niya, Brad Mel, parang hindi si Kristo ang Panginoon nung nasa kabila. Tumatahimik sila. Parang hindi si Jesus ang Panginoon itong kabila. Tumatahimik sila. Kasi gusto niya pumalakpak ang mga tao. Como ko, konti lang yung pumapalakpak sa kanya. Sabi niya, para raw hindi si Kristo ang Panginoon nung nasa kabila. Kaya tumatahimik daw. Di ba ganon ang narinig mo rin, Brad Mel? Opo, dinig na dinig ko po yun. Sinabi niya po yun. Parang hindi si Jesus ang Panginoon itong kabila. Tumatahimik sila. Para maintindihan mo, kapatid, kung bakit tumatahimik yung aming kapatid, sa Biblia kasi may panahon ng pagtahimik at may panahon ng pagsasaya. Babasa ako kung bakit sila tumatahimik. Pakibasa mo nga, Brad Mel, yung 5:13 ng Amos. Kaya't siya na mabait ay tatahimik sa panahong yaon, sapagkat masamang panahon. Masamang panahon yung nakalipas na 50 minutos Kaya tumatahimik yung panig namin, masamang panahon yung nakalipas. Kasi ang pinagdadadaldal mo, mali. Panahon ng pagtitindig ng kadiliman, kaya masamang panahon, tahimik ang aming mga kapatid. Makita mo, mamaya, magpapalakpakan yan. Ngayon, ganito. Bakit ko sinabing masamang panahon yung nakalipas na 50 minutos? Una, yung 30 minuto, pinag-ulit-ulit lang yung talata. Tapos, yung 20 minutos, ulit-ulit yung tanong ko, ayaw sagutin. Kasi maiipit siya pag sinagot niya yung tanong ko. Eto kasi yan, mga kababayan. Baliwala sa kanya si Kristo. Diyan sa tao na yan, baliwala sa kanya si Kristo. Kasi si Kristo po ang may utos nito Mateo 28:19. Ganito po ang nakasulat. Pero bago natin umpisahan sa 19, puntahan muna natin sa 18. Ganito po nakasulat. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tuloy. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tuloy. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ayan. So, ang may utos niya si Kristo, mga kababayan. Para baliwalain mo yan, lapastangan ka kay Kristo. Yung pinagbabasa niyang sitas, Mr. Moderator, gusto ko maintindihan mo yung pinagbabasa niyang sitas, mga apostol lang nagsasalita ron. Kung mamimili ka kaya ng paniniwalaan mo, sino kaya ang paniniwalaan mo? Si Kristo o yung mga apostol? If you have to choose. Ako, hindi ako namimili. Pinaniniwalaan ko ang buong Biblia.
Kaya lang hindi naiintindihan niyang kadiskusyon natin. Kaya binabaliwala niya yung Mateo 28:20 kasi hindi niya naiintindihan yung sinasabi niyang salitang formula. At hindi naman ako nagtatakang hindi niya maintindihan kasi hindi niya alam ang salitang formula eh. Gumagamit siya ng salita na hindi niya mismo alam. Wala sa Biblia. Kasi kung ayon sa Biblia, dapat pati yung formula basahin mo sa Biblia. Yan ang dapat nating makita. Ngayon, wala nga sa Biblia ang ginamit niya. Wala sa King James at wala pa din dun sa isang ginamit niyang version. Meron siyang ginamit na isa pang English version eh. Umalis siya sa King James, pumunta siya sa ibang version to suit his taste para siya ay bagayan yung kanyang gusto. Pero hindi tayo ganun kung manindigan ng salita. Tayo ay kahit saan po pwede tayong bumasa sa lahat ng Biblia. Hindi tayo limited sa isang edition o sa isang rendition ng Biblia. Ngayon, ganito aking masasabi mga kababayan. Pakibasa mo nga, Brad Mel, yung tema uli. Ang tema po, patutunayan ko na ang formula ng water baptism ay sa pangalan lang ng Panginoong Hesus ayon sa Biblia at mga referensya at hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. So, nakalagay dyan yung salitang Ama, pangalan ng Ama, pangalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Nasa tema mismong pinirmahan niya yan eh. So kung magtatanong ako tungkol sa Ama, hindi ako umaalis sa tema. Kaya ako tinatanong yan para ma-realize ng mga tao ang malaking pagkakamali niyang kapatid na yan, Unang-una, si Kristo po ay nagturo sa lupa. Alam niyo bang si Kristo, ang kanyang turo hindi galing sa kanyang sarili? Pakinggan niyo sa 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. kanino galing ang turo ni Kristo, Brad Mel? Galing po sa Ama. Ayan. So pati yung utos na ukol sa bautismo, galing yun sa Ama. Tama po yun. Ang katunayang ang utos na bautismo galing sa Ama, ang nagsugo kay San Juan Bautista na unang bumautismo ay ang Ama. Tama? Tama po. Tanong, yun bang Ama mas may dakilang kapangyarihan kaysa kay Kristo? Basahin po natin ang 14:28 ng Juan. Ayaw sagutin kanina, maiipit kasi siya. Pakinggan nyo. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ayan. Ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. So on this premise, Mr. Moderator, hindi natin ba dapat baliwalain yung Ama? Kasi mas dakila yun kaysa kay Kristo eh. So kailangan nating i-consider lahat ng bagay na unang-una, merong mas dakila pa kay Kristo. Ang turo niya galing sa Ama. Ang katunayan, ang sabi niya diyan sa 7:16, ganito nakasulat ng Juan. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Turo ba ni Kristo, Brad Mel, ang bautismo? Turo po, kapatid na Eli. Kanino galing yung turo niyang bautismo? Galing po sa nagsugo sa kanya. Sino ba yung nagsugo sa kanya? Ang nagsugo po sa kanya, ang Ama po, kapatid na Eli.
Basahin ngayon natin ang 13:16 ng Juan. 13:16. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Isayahin mo nga yan, Dadmel. Sa Bisaya po, Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang ulipon dili labaw sa iyang agalon, og ang gisugo dili labaw sa nagsugo kaniya. Sino ang mas labaw, kapatid na Jerry? Yung nagsugo o yung gisugo? Ang nagsugo ang labaw, igsoon nga Eli. Sino ang nagsugo kay Kristo? Ang amahang Dios nga makagagahom labaw sa nga tanan. Basahin natin uli ang 14:28 sa Bisaya, kapatid na Jerry. Kamo nakadungog sa akong pag-ingon kaninyo. Ako mugikan, ug mubalik kaninyo. Kung nahigugma kamo kanako, managkalipay kamo unta. Tungod sa pag-ingon ko, ako muadto sa amahan, kay ang akong amahan labaw pa kanako. Ayan, ang akong amahan labaw pa kanako. Ang tinuro ni Kristo, ang kanyang aral galing sa amahan. Basahin natin uli ang Juan 7:16. Usa si Jesus mitubag kanila og miingon, ang akong pagtulunan dili ako, kundili iya sa nagsugo kanako. Ayan, ang pagtulunan ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang aral, yung salita niya, kasama na yung bautismo, ay galing sa nagsugo sa kanya, galing sa Ama yun. Kaya nang si Kristo ang mag-utos, ano ang utos ni Kristo na bautismo? Basahin natin ang Mateo 28:19 sa Bisaya. Busa panlakaw kamo, og panudluan ninyo ang tanang mga nasod, nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Yan ang utos ni Kristo. Galing yan sa Ama. Tandaan nyo, si Kristo hindi nagsasalita sa kanyang sarili. Nung sabihin niya sa mga apostol ito, galing sa Ama yung salita na yan, na bautismuhan ng tao sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Alam niyo po yung sinasabing hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi lang sa kanyang sarili, kundi ito po ay sa mag-ama. So, basahin po natin ito. Kasi ito ang magpapalinaw po sa atin. Ang sinasabi ni Kristo sa Juan 7:17, ano po sabi niyan? Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ibig sabihin, mula sa Diyos at kay Kristo. Hindi lang po kay Kristo. At hindi lang din po sa Ama. Kailangan galing ito sa mag-ama. Yun po ang turo na manggagaling sa Diyos Ama at kay Kristo. Yun po ang malinaw po sa mga kasulatan. Muli natin balikan po ang kanilang debate. Understood, isinama ng Ama yung kanyang sarili. Ayan, kasama yung Ama. Kasi sa Ama galing yung utos. O kasama ang Ama. Ang katunayan, if we are going to read that in English, let us read from verse 18. And the Bible says in Matthew 28:18, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. I want you to notice this declaration of our Lord Jesus Christ. He said, all power is given unto me in heaven and in earth. So the power does not inherently come from Him Himself. It was given to Him by somebody else, and it was given to Him by God the Father Almighty.
And he said, all power is given. It is not inherent in him. He does not own the power originally in himself. The power was given unto him by the Father, who is greater than him. And that power that was given to him compasses the heavens and the earth. And what is the next? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yeah, that's what our Lord Jesus Christ said. And it came from the Father. The Father that gave him all the power in heaven and in earth said through our Lord Jesus Christ that make disciples in every nation, teach them, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. In the Visayan translation, it says in 19, busa panlakaw kamo ug panudluan ninyo ang tanang mga nasod nga mga bautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. So, yan ang utos ni Kristo, galing sa Ama yan. Hindi natin pwedeng baliwalain ang Ama because the Father is greater than our Lord Jesus Christ. Ang Amahan labaw pa. Kanako, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, mas dakila ang Ama kaysa akin. Ngayon, ang ating tanong ganito, bakit nababasa ng ating kaibigan dyan na ang bautismo sa pangalan ni Jesus? Sa pangalan ni Jesus. Tingnan nga natin kung anong kahulugan ng bautismo sa pangalan ni Jesus. Brad Mel, ilang pang minuto ako? Kylie, meron po kayong 15 minuto. Salamat po, Mr. Moderator. Tingnan natin kung ano ang kahulugan, mga kababayan, ng salitang sa pangalan ni Jesus. Babasa tayo, Brad Mel, pakibasa mo ang 9:15 ng aklat ng Gawa ng mga Apostol. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil, at ng mga hari, at ng mga anak ni Israel. Brad Mel, nung suguin ng ating Panginoon si San Pablo, ano ang layunin ng pagkasugo sa kanya, kapatid na Mel? Ano ang dadalhin niya? Sabi po ng Panginoon kay San Pablo, dadalhin ang pangalan niya sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. So, ang dadalhin ni Pablo, ang pangalan ni Kristo. Meron siyang, kumbaga si Pablo, a chosen vessel o sisidlan, paglalagyan at dadalhin niya ang pangalan ni Kristo. Tama, kapatid na Mel? Opo, tama po. Ngayon, nung nangangaral na ba si Pablo, kapatid na Mel, ipinangaral ba rin niya ang pangalan ng Ama? Opo, dala-dala rin po niya, kapatid na Eli, pinangaral po niya Hindi ba kaya ang pinangaral ni Pablo, pangalan lang ni Kristo? Ay, hindi po. Hindi lang pangalan po ni Kristo ang binabanggit po ni San Pablo, kapatid na Eli. Pero ang pagkakasugo sa kanya, dadalhin niya ang pangalan ni Kristo sa mga hintil, sa mga hari, saka sa mga Israelita. Yun ang pagkakasugo sa kanya, di ba? Tama po. Pero, nung nangangaral siya, pangalan lang ba ni Kristo ang kanyang ipinangaral? Basahin natin ang Efeso 3:14, kapatid na Mel. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? 15. Na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Ayan, bisayain nga natin yan, kapatid na Jerry. Tungod ni ining hinungdan, ang akong mga tuhod ginaluhod ko sa Amahan,
nga gikan kaniya ginganlan ang tagsa-tagsa kabanay sa langit ug sa yuta. Ayon, sa makatwid mga kababayan, nung mangaral na si Pablo sa mga hintil, hindi lang naman ang dala-dala niya pangalan ni Kristo Dala rin niya ang pangalan ng Ama. Tama, Brad Mel? Tama po. So, paano natin dapat unawain yung salita ni Kristo na dadalhin ni Pablo ang kanyang pangalan sa mga hintil, sa mga anak ni Israel at saka sa mga hari? Pag sinabing dala-dala niya yung pangalan ni Kristo, ang kahulugan nun, dala-dala niya yung aral ni Kristo, kasi yung aral ni Kristo nakapaloob sa pangalan ni Kristo. Yun ang dapat nating maintindihan. Ang aral ni Kristo nakapaloob sa kanyang pangalan. Pag sinabing sa pangalan ni Kristo, ibig sabihin nun, in accordance with Christ's teachings. In the name of Christ biblically means in the teachings of Christ. Pag sinabing sa pangalan ni Jesucristo, ibig sabihin nun, sa Biblia, sa kaaral ni Kristo ang kahulugan nun. Ngayon, nung dalhin ni Pablo yung pangalan ni Kristo sa mga hintil, kasamang ipinangangaral niya yung pangalan ng Ama. Sabi nga niya, iluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa kanya kumukuha ng pangalan ang lahat ng sambahayan sa langit at sa lupa. So, hindi natin dapat ipuwera yung pangalan ng Ama pag binabanggit yung pangalan ng anak, kapatid na Mel. Hindi po pwedeng como sinabi sa pangalan ni Jesucristo, ipupuwera mo yung Ama, kasi kasama yun sa aral ni Kristo, yung tungkol sa Ama. Ang katunayan, sa Juan 17:6 at 26. Pakinggan nyo mga kababayan. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Sa Bisaya, pakibasa nga yung 2 talata. Gipaila ko ang imong ngalan sa mga tao nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Mga imo man sila ug imong gitugyan sila kanako ug sila nagbantay sa imong pulong. Ug akong gipaila kanila ang imong ngalan ug igapaila ko pa aron ang gugma nga imong gihigugma kanako mahiadto kanila ug ako ania kanila. Ayan. Nung mangaral si Kristo, ipinangaral niya yung pangalan ng Ama. Kaya nung mangaral si Pablo under the name of Christ, it is contained in the teachings of Paul the name of the Father. He never did not discard the name of the Father. Hindi inalis ni Pablo yung pangalan ng Ama. Hindi rin inalis ni Kristo yung pangalan ng Ama. Alam ni Pablo at alam ni Kristo. Kung papansinin po ninyo, ini-emphasize dito yung Ama at ang Anak. Nasaan yung Holy Spirit na sinasabi doon sa Mateo 28:19, na kung saan ay bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Ganito po yan, kasi bakit doon siya ngayon pumopokus sa Ama at sa Anak? Ano po? Malinaw po, ang salita galing talaga sa Ama at sa Anak. Kasi po, ang ganito ang alam natin sa Banal na Espiritu ay ganito po yan, na kung saan ay hindi manggagaling sa Banal na Espiritu ang sinasabi. Ano ho? At ito'y babasahin natin dito sa Juan 16:13. Pero pagdating ng Banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Ibig sabihin, yung mga aral at turo hindi galing sa Banal na Espiritu. Manggagaling lang ito sa Ama at sa Anak. Tuloy natin. Sabi po dito, sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo
ang tungkol sa mga bagay na darating. Tuloy po natin. Parangalan niya ako dahil sa akin nanggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. So sa panahon na yan, ang katulong po ng ating Panginoon Kristo nung siya'y umakyat sa langit ay ipinagkaloob yung Santong Espiritu sa mga alagad niya para magkaroon ng katulong. Pero yung lahat ng sasabihin ng Banal na Espiritu, sinasabi dito sa 13, ay hindi manggagaling yung mga turo sa Banal na Espiritu. Magmumula talaga sa Ama at sa Anak. Iyan ang sinasabi sa 7:17. Balikan natin ito. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Meaning, yung turo ay galing sa Diyos Ama at kay Kristo. Hindi po manggagaling sa Banal na Espiritu base dito sa sulat ni Juan 16:13. Yan ang sinasabi dito. Sabi pa dito, para maintindihan natin, sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili. Yun po ay sa Banal na Espiritu, di ba po ba? Kaya dapat po makita natin sa kanilang pinagtatalunan patungkol doon sa Mateo 28:19 na bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Ang pinupunto doon, dapat nating malaman ang aral at turo mula sa Ama at sa Anak base dito sa 7:17. Magpatuloy pa tayo sa ating pag-aaral. Naglilinaw lang tayo para hindi tayo magkaroon ng pagkalito sa ganito mga debate. Na ang Ama ay dakila sa lahat. At ang utos ni Kristo sa mga apostol, yung original 11 apostles, puwera na si Judas doon. Siguro kaya yung iba nagkakamali. Wala na kasi si Judas, absent na si Judas nung ituro ni Kristo yun eh. Ang inutusan ni Kristo, 11 dun sa Mateo 28:19. Wala na si Judas doon, Brad Mel. Pag absent ka ron, Judas ka lalabas, hindi mo nga maintindihan yung utos ni Kristo. Na ano yon? Ang sabi ni Kristo, magsiyaon kayo, gumawa kayo ng alagad sa lahat ng bansa, inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So diyan, makikita natin sa 28:19 na mismong sinabi ni Kristo sa 11 alagad. So yung 11 alagad, yun ay tumutukoy sa mga Israel o sa mga Hudyo. Kasi nga po, pupuntahan nila yung kalahi nilang Hudyo. So kailangan nila ng patnubay ng Santong Espiritu. Malinaw po ba? At doon kay Pablo naman, doon sa Acts 9:15, ipakilala naman po yung pangalan ni Jesucristo. At yung sinasabi naman ni Pedro doon sa Acts 2:38 na kung saan ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kasi para makilala nila yung Kristo na darating, kasi sila ay ligaw pa doon sa, yung iba ay hindi nila alam na dumating na ang Kristong na tagapagligtas. At kaya dito nililinaw natin ang mga bagay niyan. Dito sa mga debate ay talagang magkakaroon kayo ng confusion o pagkalito. Pero ngayon, dahil sa channel natin ng Ebanghelyo ng Diyos, makita natin yung Ebanghelyo ng Diyos mula sa Ama at sa Anak. Doon po manggagaling yung turo at aral. Kung ibabase po natin dito sa mga sulat ni Juan sa 7:17. Yan ho, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o sa ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Meaning, mula sa Ama at kay Kristo. Okay, magpatuloy po tayo. Siguro para maging tama si Saraga, dapat alisin niya sa Biblia yung Mateo 28:19. Hindi po dapat ganoon ang sabihin na alisin, kundi ipaunawa. Ibig sabihin, kung ganito ang isang mangaral na alisin daw, parang ilagay sa kaisipan ng kanyang kadebate, ibig sabihin, sa halip na maturuan yon at maibigay ng tama at sila hindi rin magkamali, meaning, nakakapagligtas ka ng kaluluwa. Pero sa ganitong debate, lalo nang ililalayo ang tao sa Diyos. Magpatuloy tayo. Burahin mo na sa Biblia yan. Nasa Biblia kasi. Buburahin daw. Hindi ho dapat ganon ang maging kaisipan ng isang nagtutuwid, na hindi dapat burahin kundi ipaunawa ito doon sa mga binibigyan ng paliwanag. Yan sa pangalan ng Ama. 5 minuto na lang tayo. Salamat po. Sa pangalan ng Ama, ng Anak
ng Espiritu Santo. Hindi mo naman pwedeng alisin sa Biblia yan. Ngayon, ang sinasabi niya na hindi niya naiintindihan, ay ganito. Nung daw sa gawa ng mga apostol, binotismoan daw sila sa pangalan ni Jesus. Ang hindi niya alam, yung salitang sa pangalan ni Jesus o sa pangalan ni Kristo, kasama rin yung Ama Kasama sa turo yun. Kasi salitang sa pangalan ni Kristo, ibig sabihin, sa aral ni Kristo, sa teachings ni Kristo. Kasama yung Ama sa teachings ni Kristo At alam mo, Sara Ganga, ginagawa mo, pag inaalis mo yung Ama, Antikristo ka. Pakinggan mo sa unang Juan 2:22. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo. Sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Nako, Antikristo pa. Ngayon, pinansin natin itong sinabi niya, yan po. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ang siyang Kristo? Ito ang Antikristo. Sa makatuwid bagay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ibig sabihin, ang pinakaaral mula sa Ama at sa Anak. Pero itong sinasabi naman po sa Mateo, puntahan natin yung Mateo 28:19. Anong sinasabi po diyan? Na kung saan ay, dahil dito magsiayon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Pag sinabing bautismo, ibig sabihin paggabay ng Santong Espiritu doon sa mga alagad, dahil nga po sila'y mangangaral doon sa kanilang lahing Israel. So 11 po ang nabuo dito dahil si Judas Iscariote nga po ay nagkaroon ng ipinagkanulo si Jesus. At nung na-realize niya na mali ang kanyang ginawa, siya po ay nagbigti o nagpakamatay. Ngayon, itong 11 alagad nito, sila po ay pumili ng isang alagad na kasama nila mula doon sa kanilang pangangaral hanggang sa umakyat si Jesus sa langit. Kaya pumili siya, ang napili po nila ay si Matias. At doon sa 12 alagad na yon na nakompleto nila ang kanilang tungkulin, pero pumili pa rin ang Panginoon Kristo para naman po ipangaral din po, sabi doon sa Acts 9:15, para ipangaral sa mga hari, sa mga hintil at sa mga anak ni Israel. So ibig sabihin po, nangangaral din po si Apostol Pablo sa mga hindi Hudyo. Pero ang pinagbilinan dito ay para ipangaral ang ebanghelyo sa mga Israel, sa mga anak ni Israel. So balit may mga pagkakataon para kasi sa kanila hindi sila nakakahalubilo sa mga hindi Hudyo. Para ipakita rin naman ng Panginoon, katulad ng pangyayari doon sa Acts chapter 10 na pinuntahan po si Cornelio na isang batalyon na namumuno doon sa panahon na yon sa Roma. Na kung saan ay hindi ito lahing Hudyo. Isang hintil din po siya, na kung saan ipinakita doon ng Panginoon na hindi dapat nagtatangi ang Panginoon, na kung saan kung sino mang sasampalataya at susunod sa aral at turo ni Kristo ay binigyan din ng pagkakataon na sila'y maligtas, para ipakita lang po dito sa mga Israel. At ngayon nakita natin ang pagbubukod ng dalawang ito nung panahon na nakipagtalo si Pedro kay Apostol Pablo, na kung saan mangangaral sina Apostol Pedro at yung mga Israelitang yun para sa Israel. At ganoon din si Pablo, mangangaral siya sa mga hindi Hudyo. So ang kagandahan nito, hindi lang po na-focus si Pablo sa mga hintil, pati na rin po sa mga ibang mga Israelita, na kung saan siya nag-mission ay napupuntahan din niya yung mga hindi Hudyo at mga Hudyo upang ipakilala ang kanyang pangalan ng ating Panginoon Kristo. So malinaw na po dito sa mga talatang ito na kung saan aral at turo hindi po manggagaling sa Banal na Espiritu kung ating pagbabasihan yung sinasabi dito ni Juan sa 16:13. Sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili,
Pero yung mga salita o aral at turo, manggagaling sa Ama at sa Anak. Kung ibabase naman natin dito sa Juan 7:17. Yan po ang mga turo. At ito pang mga talatang ito na magbibigay sa atin na talagang mula sa Ama at sa Anak ang aral at turo. Kung ating uunawain din itong sinasabi dito sa mga salita ng ating Panginoong Hesus. Katulad po dito sa 8:18 ng Juan, ako ay nagpapatotoo sa akin din at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo sa akin. So, ibig sabihin, ang mga bagay na yan ay mga bagay na binigyan ng authority si Kristo na kung saan ay pangalagaan ang mga alagad at yung aral at turo magmumula talaga sa Ama at sa Anak. Yan ang sinasabi po dito. So ngayon, hindi na tayo malilito sa ganito mga debate kasi nga po, dapat ang isang mangangaral ay ipinapaunawa doon sa mga kadebate niya. Hindi maglayo ng damdamin o hindi makilala yung Diyos na kanilang sinasamba. Kasi po, lalabas na kung saan parehas silang nagkakaroon ng maling pagkaunawa doon sa Diyos na dapat kilalanin, ng Diyos ng Israel. Wala yan eh. Antikristo pala yan si Saraga eh. Tinatanggihan yung ama at saka yung anak eh. Dapat tinanggap mo yung anak, tanggapin mo yung ama. So malinaw po, mag-ama lang po. Kung ang ating tatanggaping aral, yun sinasabi dito sa sinasabi ni Jesus sa sulat ni Juan sa 7:17. Yan o. Ang turo ay manggagaling sa Diyos at sa Ama. Yan po ang malinaw, no? Tuloy natin ang kanilang pagdidebate. Tinanggap mo yung ama, tanggapin mo yung anak. Para wag kang antikristo. Tanggapin mo ang anak, tanggapin mo ang ama. Pero doon sa Mateo 28:19, bakit yung bautismo ay kasama ang Banal na Espiritu? Pero pagdating mo sa aral at turo, magmumula lang po yan sa Ama at sa Anak. Tanggapin mo pareho. Sampalatayanan mo pareho. May pangalan yung ama, may pangalan yung anak. Eh, tinanggap mo yung pangalan ng anak. Ayaw mong tanggapin yung pangalan ng ama. Eh, mas dakila yung ama kaysa sa anak. Lumalabas pala itong ating kausap, Brad Mel. Isa ito sa mga antikristong nagkalat-kalat dyan ngayon sa Mindanao. Kaya hindi naiintindihan yung ginagawa niya eh. Miski yung kanyang ginagamit na salita, hindi niya naiintindihan. Yung formula lang, hindi niya alam kung anong kahulugan eh. Yung gawa raw yung formula. Yung formula, hindi gawa yun. Ako, may alam akong formula, kapatid na Mel, ng magandang langis na meron akong alam na formula ng langis na panghilot. Formula yon. Oo, formula yon. Bibigay ko sa'yo. Pero hindi gawa yon. Bahala ka kung gagawin mo yung formula. Pero yung formula, hindi gawa. Diba? Naintindihan mo na ngayon ang kahulugan ng formula. Naintindihan mo na, Brad Mel, kahulugan ng formula. Oo po. Formula po. Hindi pa po gawa yun. Oo, nasa sayo kung gagawin mo, kung hindi. Di ba ganon? Ngayon, yung formula, wala yun sa Biblia yung sinasabi niyang formula. Kaya hindi niya nga alam kung ano kahulugan ng formula. Ang formula, ito. Nangaral si Kristo. Sinugo ng Ama. Dakila yung Ama kasi siya nagsugo. Ang turo ni Kristo galing sa Ama. Hindi pwedeng ang Ama mag-utos kay Kristo, oy, alisin mo pangalan ko. Wala nun. Ang may kagagawan lang nun si Saraga. Antikristo kasi siya. Di ba? Kasi yun ang sabi ng Biblia. Ang tumatanggi sa Ama, Antikristo. Para wag kang Antikristo, wag mong tatanggihan ng Ama, wag mong tatanggihan ng Anak. Pareho mo silang tanggapin. Yan. Kaya mahalaga yung pangalan ng Ama. Alin po? 2 minuto na lang po. Salamat po. Kaya mahalaga yung pangalan ng Ama, kapatid na Mel, mga kababayan, kasi yung Ama ang nagsugo kay Kristo. Huwag sabihin ni Saraga na walang kaugnayan yung mga tanong ko sa kanya. Nag-umpisa ito sa bautismo. Saan ba nag-umpisa yung bautismo? Hindi ba sa Ama? Galing sa Ama yung utos na yun eh. Dinala ni Kristo, tinuro ni Kristo. Kaya kung meron kang naririnig na Kristo, pati yung Kristo galing din sa Ama.
mas dakila yung Ama na pinanggalingan kaysa dun sa kay Kristo. At mas dakila naman si Kristo kaysa sa mga apostol. Si Kristo may sabi, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Si Kristo ang may sabi niyan. Huwag mong aalisin sa Biblia yan. Mali ang ginagawa mo. Biro mo, inaalis mo yung 28:19 ng Mateo. Ba't mo inaalis? Naturuan ka ng mga Amerikanong walang malay sa Biblia. Napulot mo lang yan. Di naman sa'yo galing yan eh. Hindi ka naman original na may doktrina niyan eh. Pinulot mo lang yan. Ang katunayan, bata ka pa. 37 years ka pa lang. Yung nag-ututuro niyan, yung mga oneness sa Amerika, minana mo lang yan. Kaya hindi mo naintindihan yan, tinuturo mo. Kaya kung mamana ka, kapatid, bumana ka na ng maganda. Huwag yung masama. At alam mo, no, huwag mong kakantsawan yung mga tao pag ayaw kang palakpakan. Bayaan mo silang tumahimik sapagkat pag nakatindig ka, panahong masama. Kaeli, bigyan ho natin ng pagkakataon si Pastor Saraga na magtanong sa inyo na loob ng 20 minuto. Sige po, kapatid na moderator. Sige, time. Pwede na kayo magtanong. Sige, Brother Eli. Gusto ko na ayon sa usapan natin kanina, Biblia lang po ang isasagot, hindi po yung explanation natin. Ngayon, binanggit mo kanina na ang inuutosan ay 11 alagad ni Kristo. Ang tanong ko doon, kasama ba si Brother Eli roon? Yan ho ang katanungan ka, Eli. Noong isinugo ko... Alam mo, eto sagot ko. Eto sagot ko sa'yo. Eto sagot ko, alam ko na yung tanong. Narinig ko na. Eto sagot ko, pakinggan mo sagot ko. Yung tanong mo, impertinente. Dahil wala sa tema yung tanong mo. Wala naman ako sa Biblia eh. Di ba ang sabi mo, ang tema ayon sa Biblia, ba't mo ako tatanungin, kasama ba ako ron? Di kagaguhan yan tanong mo, tanong ng gago yan, yan ang sagot ko sa'yo. Mr. Moderator, uulitin ko, gusto kong malaman ang... Alam nyo kanina, nung i-review natin, sabi niya, siya daw ay Antikristo. Dito sa sinabi ng isang mangangaral, dito sa kanyang kadebatista, na Antikristo daw. So, humahatol siya. No? Ngayon, nung tanong naman siya na kung saan kasama ka ba doon sa 11, pwede naman sumagot na hindi eh. At nadagdagan ng mga salita nung sarcastic na salita at hindi dapat lumabas sa isang bibig yung ganung mga salita sa isang mangangaral. Yun lang po ang ating iiwasan. Kasi nga po, baka kayo gumaya sa ganitong mga debate at gagaya kayo ng ganitong mga salita na hindi dapat lumalabas sa mga labi natin. Sagot niya ayon sa Biblia. Kasi ang bautismong itinatayo niya dito yung sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, binanggit niya kanina na ang sinugo ni Jesus dito ay ang 11 alagad. Noong sila ay inutusan ni Kristong magbautismo. Ang tanong, kasama ba si Brother Eli Soriano dito sa utos? Mr. Moderator, sasagutin ko ba? Sandali ka, Eli. Pastor, kahit ako... Kasi nga po, bumabautismo nga rin naman itong Brother Eli doon sa kanyang mga membro. Pero ang tanong, siya ba'y kasama sa inutusan? Yun ang tanong eh. Ang inutusan ay yung 11 lamang. So tama naman din itong tanong na ito eh. Hindi po malayo. Tingnan natin kung anong sagot ni Brother Eli. Siguro pwede kong sagutin yan eh. Ibahin nun natin ang tanong. Sige, sige. Yan. Parang kinampihan ng isang moderator na palitan daw ang tanong. Sumang-ayon naman itong nagtatanong. So, ibig sabihin, hindi fair ang moderator sa ganitong debate. Susunod kong tanong. Ang utos doon ay sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Payag ba kayo roon, Brother Eli? Yan ang tanong, Eli. Alam mo yung tanong... Alam mo yung tanong mo, dapat wag mong itanong yan eh. Nasa Biblia yan eh, ba't hindi ako papayag? Yan nga ang paniniwala ko. Basta't nasa Biblia, payag ako. Basta't nasa Biblia, payag ako. Oo, pumayag si Brother Eli, pumayag siya. Ngayon, pangatlong tanong. Ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo, pangalan ba?
Kalagayan yon. Kalagayan yon. Ama, Anak, Espiritu Santo. Kasi ang tanong mo tatlo pinagduktong-duktong mo Kung ang tinanong mo sa akin, yung bang Ama pangalan, ang sagot ko, oo. Pero kung ang tanong mo, Ama, Anak, Espiritu Santo, tatlo tinatanong mo, kalagayan yon. Yung Ama, dakila sa lahat, Diyos yun. Yung Anak, ang sinugo ng Ama. Yung Espiritu Santo, sinugo naman ng Anak. Tatlong kalagayan yan, tatlong kapangyarihan yan. Alam niyo po, sinugo ng Ama rin, hindi na ng Anak ang Banal na Espiritu. Kaya nga sabi ni Kristo, ako'y dadalangin sa Ama upang ipagkaloob sa inyo ang Santong Espiritu na para gabayan sila. So mula rin po sa Ama at sa Anak. Kasi dumalangin po si Kristo humiling ng ganitong bagay nang sa ganun po ay may makasama sila sa kanilang pangangaral. Ang Ama ay makapangyarihan, ang Anak ay makapangyarihan, ang Espiritu Santo ay makapangyarihan. Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi pangalan yon, tatlong kalagayan yon. Ngayon, kung ang tanong mo sa akin, yung bang Ama ay pangalan? Pangalan yon. Nasagot na, Pastor? Pangalan daw yon. Si Brother Eli Soriano, umamin ka po, Brother Eli, na ang Ama ay pangalan. Ang tanong mo natin ba sa, yun nung nakatalata sa Ema. Inamin po ni Brother Eli, ang Ama ay pangalan. Ang tanong ho, bakit Brother Eli ang pangalan ni Brother Eli? Kaya Brother Eli ang pangalan ko kasi hindi ako yung Ama. Sige. Ibang tanong. mahaba pa hong oras, Pastor. Pwede pa kayo magtanong. Ibang tanong. Pangalan na daw yung Ama. Susunod kong tanong. Brother Eli, bukod sa Matthew 28:19, mayroon pa ba kayong ibang teksto na po pwedeng maipapakita sa atin na mayroong bautismong ganyan sa Matthew 28:19? Isang teksto lang, Brother Eli, sapat na. Isang teksto lang po. Eto, sagot ko sa'yo. Sabi mo, isang teksto lang, sapat na. Ba't naghahanap ka ng pangalawa? Brother Eli, linawin po natin. Ang sabi ko, bukod sa Matthew 28:19, mayroon pa bang ibang teksto? Maliwanag po yan. Tama nga naman, no? Ayos din ang tanong na yon. Pero bakit nga na pinopo ko sa isa at nahingi pa nga naman? So dapat nga sumagot yung nagtatanong. Yung nagtatanong, naghihintay ng sagot. Dapat yung tinatanong sumagot. Kung wala nang ibang teksto, mali ba yung Mateo? Brother Eli, inamin mong wala nang ibang teksto bukod doon. Wala akong sinasabing wala nang ibang teksto. Tanong ko sa'yo, kung wala nang ibang teksto, mali na ba yung Mateo? Ako, Brother Eli, ang nagtatanong. Inamin mo na bukod sa Matthew 28, wala nang ibang teksto. Ang hinahanap ko... Wala akong inaamin! Nanloloko ka! Wala akong inaamin! Ang sabi ko, kondisyonal. Alam nyo, dapat hindi sinasabi yung nanloloko ka, kundi magkaroon ng fair sa ganitong pag-uusap. Kaya nga po, ako ay hindi sasang-ayon kung magkakaroon ng mga pagdidebate ngayon sa panahon natin ngayon. Kasi nga, yun ang sinasabi ni Pablo. Puntahan natin yung sinabi ni Pablo na kung saan ay hindi nagkakaroon ng maayos. Sabi diyan, puntahan natin ang talatang ito na magbibigay sa atin. Yung sinasabi diyan na kung saan ay itong pagdidebate ay hindi ipinakita ng Diyos ang karunungang mundong ito, kamangmangan lang pala. At ito pa ang sulat ni Pablo kay Tito. Ngunit iwasan mo ang mga walang kwentang pagtatalo. Yun po yung debate. Pagtatalo yan eh. Nangyayari po ang mga bagay na yan
sinasabi pa dito, ang pagsusuri kung sino-sino ang mga ninuno at ang mga diskusyon at debate tungkol sa kautusan dahil wala itong maidudulot na mabuti. Kaya po sa ganitong mga pag-aaral o sa ganitong debate ay nagiging sanhi po ng bagay na sinasabi dito, yan po ay hindi raw magkakaroon ng dahil wala itong naidudulot na mabuti. Sa isang salin ay sinasabi diyan, ulitin natin, ngunit ilagan mo ang mga hangal na usapan. Yan, mga hangal na usapan po yan Pinagtatalunan nila, parehas naman silang mali. Kaya sinasabi dito, ngunit ilagan mo ang mga hangal na usapan at ang mga pagsasalaysay ng lahi at ang mga pagtatalo at pagtataltalan. Yan, pagtataltalan yan Katulad ito, ang daming sinasalita kung ano yung sinasabi. Sa halip na hindi ibuka ng bibig, ay marami siyang nababanggit na hindi dapat banggitin. Yun po yung sinasabi diyan, at pagtataltalan tungkol sa kautusan sapagkat ang mga ito ay di pinapakinabangan at walang kabuluhan. So humahantong lang ng walang kabuluhan ang kanilang pagtatalo. Kung wala na bang ibang teksto, mali na ba yung Mateo 28:19? Brother Elix, Biblia po ang pinag-uusapan natin. Teksto po ang hinahanap natin. Bukod sa Mateo 28:19, mayroon pa bang ibang teksto para may paliwanag natin, maniniwala tayo? Kasi mahirap yung one-sided tayo. Yun lang ba katanungan nyo, Pastor? Yun lang ang katanungan nyo. Yun lang ang sagutin natin kay Eli. Yun na po ang sagot ko. Kasi gusto ko matuwid ang paniniwala ng tao. Kung wala na bang ibang teksto, kagaya nung sinabi ni Kristo, itatayo ko aking iglesia. May pangalawa bang teksto yon? Pagka wala bang pangalawang teksto, hindi ka na maniniwala. Ikaw pala, matigas ang bungo mo Sige, ibang tanong, Brother Eli, tinanggap mong wala. Wala akong tinatanggap na wala. Mamaya magbabasa ako sa'yo. Tingnan mo. Pero tinutuwid ko lang yung maling paniniwala mo na pag isang teksto lang hindi ka pala maniniwala, matigas ang bungo mo. Ikaw ang may sabi, isang teksto lang sapat na Isang teksto lang, Brother Eli, sapat na. Isang teksto lang po. Isang teksto lang, Brother Eli, sapat na. Isang teksto lang po. Nahuhuli ka sa bunganga mo bakit yung sinabi ni Kristo, itatayo ko aking iglesia? Isang teksto lang yun Bakit lahat ng tao naniniwala ron? Ikaw lang ang hindi maniniwala pala pag iisang teksto lang. Napakaraming teksto sa Biblia, iisa lang, walang pangalawa. Kagaya nung sinabi ni Pablo, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa binibigyan. Isang teksto lang yan. Humanap ka nga ng pangalawa kung meron. Ay, hindi ka ba maniniwala dahil isang teksto lang? Matigas ang bungo mo. Brother Eli, ibang may tanong. May katanungan siya kay Eli, bago. Sino po bang tao sa Biblia ang nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo? Sino po bang tao sa Biblia? Marami kapatid, marami. Lahat nung nagpabautismo sa mga 11 apostol, lahat sila nabautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat nung sumunod sa 11 apostol, pwera na lang yung sumunod kay Judas. Brother Eli, ibang tanong. Sabi mo lahat ng mga apostol ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Wala akong sinabi lahat ng mga apostol, iniiba mo Ang tanong mo, sino bang tao na bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Sabi ko sa iyo, ang sagot ko, lahat ng sumunod sa 11 apostol, pwera si Judas. Yun ang mga tao, wala akong sinabi lahat ng apostol. Huwag mong iibahin. Tumanong ka ng iba. Tanong mo sa akin ngayon kung lahat ba ng apostol. Brother Eli, lilinawin lang natin. Saan sa Biblia na ang mga apostolis ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo? Teksto lang po ang gusto naming makita. Teksto lang po.
Alam mo, ang mga apostol, nang sila ay nangaral at sumunod sa utos, sinunod nila ng buong buo ang utos. Utos kasi yun, sundin nilang buo. Basahin natin sa unang Timoteo 6:14, kapatid na Mel. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Yan, mula kay Pablo, kay Timoteo, sa lahat ng mga Kristiyano, sumunod sila ng walang dungis sa utos. Ibig sabihin, buo nilang sinunod ang utos. Buong buo. Kaya lahat ng Kristiyano na bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun ang sagot ko. Mr. Moderator, pakicheck lang po. Ang hinahanap po namin teksto sa Biblia, hindi yung paliwanag niya. Dahil ibang-iba po yung kanyang binasa. Ang gusto nating malaman, ang sabi niya ang mga apostol po ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, hinahanapan siya natin ng teksto. Gusto nating mabasa at makita. Pakicheck lang po, Mr. Moderator. Teksto po ang gusto nating malaman. Ano ba yung binasa ko sa'yo? Di ba teksto yun? Na sila'y sumunod sa utos lahat. Halimbawa, eto Mr. Moderator, ang hindi naintindihan niyang kausap natin, pagka pala sumunod ng buong buo sa utos, kailangan lahat ng utos kasama ron. Alam mo kasi kung bakit? Pagka sumunod ka sa isa, hindi mo sinunod yung iba, lapastangan ka sa iba. 2:11 ng Santiago. Pakibasa nga, Brad Mel. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. So si Santiago nagpapaliwanag, pagka sinunod mo yung isang utos, hindi mo naman sinunod yung isa, nagiging swail ka. Para wag kang maging swail, susundin mo yung buong utos. 2Gs, Brad Mel. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may tumitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. So si Santiago, nung gumanap, buong buo siyang gumanap, kapatid na Mel, ano? Tama po. Si San Pablo, nung gumanap, buong buo siyang gumanap, ano? Opo. So hindi nagnakaw si Santiago? Ay, hindi po. Hindi nangalon niya si Santiago, di ba, Brad Mel? Hindi po. So nung magbautismo si Santiago, binotismo niya yung mga tao sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, di ba? Tama po yun. Sinunod niya kasi lahat ng utos di ba? 5 minuto para sa pagtatanong ni Pastor. Magtatanong siya. Binanggit mo po kanina, Brother Eli, na si Apostol San Pablo ay nangangaral sa pangalan ni Kristo. Ngayon, nung magbautismo si Apostol San Pablo, anong klaseng bautismo ang ibinautismo ni Apostol San Pablo? Teksto lang pag teksto. Yun na, yung utos sa kanya, yun na yung binautismo niya, yun ang utos Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun ang utos. Natural yun ang susundin niya. Hindi siya lumabag sa utos. Miski si Santiago hindi lumabag. Miski ang mga apostol. Kaya nga sila naging dapat na 11. Sumunod sila ng buo sa utos. Ano ba inutos sa kanila? Utos sa bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun ang sinunod nila. Yun lang naman ang logic dun Kung ano yung utos, yun ang sinunod nila. Brother Eli, iba pang katanungan. Sino po, mayroon po ba kayong may papakita dahil 11 alagad po ang inuutosan doon, ang mga apostolis po. Nung magbautismo po sila, ano po ang bautismo na kanilang ibinautismo?
Teksto po, teksto please. Yung inuto sa kanila, yun ang bautismo na kanilang ibinotismo. Yung inutos sa kanila. Tandaan mo kapatid, sila ang inutusan, si Kristo nagutos sa kanila. Huwag mong ipalitaw sa mga tao na hindi sumusunod ang mga apostol kay Kristo. Hindi matigas ang ulo ng mga apostol kagaya mo. Ang mga apostol ay sumunod dahil ang utos, bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, yon ang sinunod nila. Sabi ni Pablo, sinunod niya ang kautusan ng buong pananampalataya. Tinupad niya ito, kaya inuutos niya rin kay Timoteo na tuparin niya rin ang buo ang kautusan. Kaya sinunod nila yung inutos ni Kristo. Yun ang sagot ko. Okay, so salamat po sa inyong pong pagsubaybay. Pero ito lang ang masasabi ko sa ganitong pagdidebate, ano ho. Dahil i-consider natin sa panahon natin ngayon, sabi ni Pablo kay Tito, isang hintil po si Tito. Kung tayo ay hintil, pakinggan din natin ang sinasabi ni Pablo. Ngunit iwasan mo ang mga walang kwentang pagtatalo, ang pagsusuri kung sino-sino ang mga ninuno at ang mga diskusyon at debate. Ito po. Narito po kasama ang ganitong mga bagay kapag mayroong mga diskusyon at debate tungkol sa kautusan dahil wala itong naidudulot na mabuti. So yan lang po ang ating may atid sa ngayon na kusan ay iwasan na po natin ang ganitong pagtatalo patungkol sa mga bagay na yan. Kasi wala na din palang maidudulot na mabuti sa iyong kapwa. Ay lalo na po yung mga taong kung ano-ano sinasabi nilang para takutin o bigyan ng sama pa ng loob yung kanyang kadebate. So mag-iwas na po tayo sa ganitong mga bagay. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoong Diyos na buhay. Amen.